Sa paparating na AVC Challenge Cup 2024, unang makakaharap ng Alas Pilipinas ang gritty and tall Australian team. Nakapwesto ang Australia sa rank 6 sa nakaraang AVC Challenge Cup 2023. Sa taon na yan ay panalo ang Australia over Team Philippines via 4 sets. Pinataob ng Aussie Ladies ang Philippine team sa mga score na 18-25, 22-25, 25-12 at 20-25. Lead by Brazilian coach Jorge De Brito. Majority ng lineup ay players ni De Brito from Akari Power Chargers to the likes of Faith Nisperos, Erica Ragas, Ellie Soyud, at Vishal Cobb. The rest of the team ay mula naman sa ilang players from Petrogas Angels and Ateneo Blue Eagles. Ngayong araw ay kikilalanin natin ang mga Pinay volleyball player na angat laban sa Aussie Ladies. Creamline Co-Smashers, the best national team nga ba versus Australia? Eliza Valdez, the best player against Australia. At Coach Jorge De Brito, weakest coach nga ba versus Australia? Mas magaling nga ba talaga ang mga local coach tulad ni na Coach Sherwin Meneses at Coach Dante Alinsunurin? For the record lang mga kahok, isa ang Australia sa mga team na hirap talunin ng Pinas. For the past decades kasi, ay parang suntok sa buwan na makakuha natin ang panalo laban sa naglalakihang Aussie Ladies. Even sa pick ni Eliza Valdez at Abby Maraño noong 2018 AVC Challenge Cup, ay hirap na hirap ang Pilipinas na padapain ng mighty team Australia. Umabot naman sa peep set ang laban. Still, Australia pa rin ang umuwing may ngiti sa mga labi. Pero alam nyo ba nung 2022 AVC Challenge Cup? Ay finally, nadaig na natin ang matatangkad na Aussie Ladies. Big game ito for Creamline na siyang nagrepresenta ng national team sa taon na yan. At kay Coach Sherwin Meneses na siyang head coach ng national team. Sa wakas ay nagawa na nating pataubin ng Australia in 5 thrilling sets. 21-25, 25-19, 19-25, 25-18 at 15-12. Intense ngang nasabing laban kung saan all-out na ibinigay ng Creamline national team ang lahat, mapataob lang ang naglalakihang Australian ladies. Dito na bumuhos ang mga luhas sa mga mata ng volleyball fans kung saan for the very first time ay nagapi natin ang Team Australia. Even si Gemma Galanza at Gia de Guzman ay emotional that day, kung saan itinanghal na player of the game si Maring Gemma Galanza with 18 points. Sa mga hindi naman nakakaalam, ay nagharap na rin ang Team Australia versus Choco Mocho Philippines. Ito naman ay nangyari last year lang sa VTV Cup sa bansang Vietnam, kung saan bugbog sarado ang Australia laban kay Coach Dante Alinsunurin. Wagi ang Choco Mocho in just 3 straight sets, 25-15, 25-23 at 25-10. Nagulat ngang lahat sa tila giant at height pero hindi naman matapatan ang high leaping ability ni Cici Rondina. Itinanghal na player of the game si Cherry Bomb Cici Rondina kung saan nakapagtala ito ng 19 big points. Big game ito for Alinsunurin kung saan nauwi ng Choco Mocho ang bronze medal. Ito rin ang kauna-unahang medalya ng Flying Titans sa history ng kanilang franchise. Very evident na hindi na kailangan ng Alas Pilipinas ang serbisyo ng isang dayuhang coach dahil meron naman tayong mga Pinoy coaches na kayang tumapat at gumiba ng mga naglalakasang team tulad ng Australia. Top 5 Pinay players laban sa giant Australian team. Top 5, Faith Nisperos. Natalo man ang kupunan ni De Brito ay big game pa rin ito for Faith kung saan binuhat nito ang Pinas at nakapagtala ng 17 points. Top 4, Maylene Paat. 2018 Challenge Cup, ito yung time na hinugot si Maylene Paat from the bench. Agad na nagkaroon ng spark sa pagitan ni Mama Paat at ni Gia de Guzman kung saan nakapagtala si Paat ng 17 big points. Top 3, Gemma Galanza. 18 big points para sa unang panalo ng Pinas laban sa Australian team. Top 2, Cici Rondina. Literal na dinurog ni Rondina ang Australia kung saan hindi basehan ng height pagdating sa volleyball. Top 1, Eliza Valdez. Si Baldo ang unang player ng Pinas na pinahirapan ng Team Australia. Hindi man nakuha ng Pinas ang panalo, ay big win pa rin ito sa karera ni Eliza kung saan 25 big points ang nakamada nito versus Australia.
At Tots Carlos bilang Pinay highest scorer laban sa Team Australia with 26 big points. Sa paparating na 2024 AVC Challenge Cup ay kailangan ng Alas Pilipinas ang 100% suporta galing sa Pinoy volleyball fans. Naway ibigay sana natin ang 100% suporta sa ating Alas Pilipinas alang-alang sa mahal nating bansa. Laban Alas Pilipinas. Puso. Abangan ang unang laban ng Alas Pilipinas laban sa Gritty Team Australia. May 23, 2024, 7 p.m. Don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Ito ang Heart of Creamline, ang OG channel para sa balitang Cool Smashers. Siguro for me, ang hidden alas, yung mga bata. Like sila Angel, yung mga college, sila Thea Gagate. Kasi ngayon lang nila makikita in the international scene yung mga bagets. So talagang aabangan nila and masusurprise talaga sila. Hindi na siya hidden kasi alam naman ng lahat. Ayan, si Ate Gia. Since si Ate Gia yung magiging isang leader din namin na alam naman natin super experienced and napaka-smart talaga na setter. So I think si Ate Gia yung magiging alas natin. Actually, parang hindi naman siya hidden eh. For me, yung alas po talaga namin is si Ate Gia Morado. Kasi we all know naman the setter works magically dapat to be able na maikot lahat ng spikers, na galaw ng maayos. With Ate Gia kasi, she likes to connect with everyone. And yun yung sigurong alas namin this upcoming AVC kasi with that connection, malaki talagang tulong yon sa team namin. It's the setter po. Kumbaga yung role nila sa loob ng court, sila talaga yung nagpapatakbo ng team. If stable yung setter, everyone will be stable. Ako si Cici. Kasi when they described it to us the first time, was angas, your best card, kahit anong pwede mong gawin with it. Cici is so far, lahat ng ipagawa namin, nagagawa niya. Tsaka sobrang tapang niya maglaro. May injury man, meron man nararamdaman, inuuna niya yung team parate. So that's another good card to have in our lineup na will help us achieve better results in the long run. Siguro kami, parang I guess pagdating sa laro, it would really depend on who is going to step up each game. Kasi considering na sobrang limited na naging preparations namin. For me po, it's honored lang po talaga ako kasi kinuha po ulit ako ni Coach Jorge for ABC and sobrang thankful po ako sa mga ates po na nandyan lagi sa amin na nag-guide po and pinupush po kami na kayanin po namin every training po and alam po, happy lang po talaga ako.